Magandang araw sa inyong lahat, mga ginigilaw na tagapakinig. Muli po ay nagpapasalamat po ako una sa Panginoon dahil muli ay nagkaroon tayo ng pagkakataon upang mapag-aralan at mabigyang liwanag tungkol sa kanyang mga lihim na nakapaloob sa Biblia. Sinabi ko pong mga lihim dahil may ilang mga salita o narrative sa Biblia na tila ba nalingid sa ating mga bumabasa ng kasulatan, na kung iisipin ay parang hindi nakasulat, pero ang katotohanan ay naroon pala. Ang gagawin lang natin, hingin natin sa Diyos na liwanagan niya ang ating mga mata para makita natin yung mga dalisay na aral na nakapaloob sa Biblia. Kasi mga kapatid, habang binabasa ko po ang istorya ni Noe, nakakita ako ng mga bagay na tila ba hindi natin napapansin pero nandoon siya sa istorya. Mga pangyayari na hindi pwedeng hindi natin malaman para magkaroon tayo ng detalye kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa panahon ni Noe. Bakit winasak ng Diyos ang mundo sa kanyang panahon? Yan po ang ating pag-aaralan. Umpisahan na po natin ang ating pagtalakay. Alam niyo mga kapatid, nung lalangin ng Diyos si Adan at si Eva, meron po tayong ganitong mababasa . Sa aklat po ng Henesis, Kapitulo 1, ang talatay 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So, noon pa lang nilalang ng Diyos si Adan at si Eva, sila po ay nilalang after the image of God. Nilalang sila sa wangis o sa anyo ng Diyos. May napansin ba kayo mga kapatid? Hindi ipinagdamot ng Diyos yung kanyang anyo sa mga taong lalalangin niya. Yung po kasing ibang tao, pinagdadamot yung itsura nila sa iba . Nakakita na kayo, tinanong siya, anong sikreto mo, bakit ang ganda ng boses mo? Anong sikreto mo, bakit laging matataas ang mga marka mo sa klase? May tao ayaw sabihin na para bang mababawasan yung kanilang pagkatao kapag nag-share sila ng kaalaman sa iba. Ang Diyos po mga kapatid, hindi ganon. Isinishare niya sa mga tao yung kanyang kaanyuan, maging yung kanyang kalikasan. So dito pa lang makikita natin yung kagandahang loob ng Diyos na gusto niyang ibahagi sa mga tao. Ang tanong, bakit gusto ng Diyos na lalangin tayo sa kanyang wangis? Bakit yung kanyang pattern sa paglalang ng tao ay yung kanyang sarili? Pakinggan ninyo sa Roma 8:28 hanggang 29. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Siguro nga mga kapatid, basahin natin ito dito sa the Filipino version, sa Romans 8:29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon naging panganay natin siya. Noon pa lang hindi pa nililikha ang mundo, alam na ng Diyos kung sino yung mga Kanya. At plano ng Diyos na itong mga taong ito na kinilala niya noong una ay likhain niya ayon sa wangis ng kanyang anak. Pero teka, doon kanina sa binasa natin sa Henesis 2:26, ang nakalagay, nilalang tayo sa wangis ng Diyos. Tapos si Pablo, sinasabi naman dito sa kanyang sulat na tayo'y nilalang sa wangis ni Kristo. Magkakontra ba to mga kapatid?
Anong ibig sabihin nito? Pakinggan ninyo sa aklat ng Kolosas 1:15 na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayun naman pala si Kristo pala ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sino itong Diyos na hindi nakikita? Di ba yun ang Ama sa langit? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Juan 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Yung Diyos na hindi nakikita at si Kristo na anak niya, magkawangis, magkalarawan. So kaya pala sinabi ni Pablo na nilalang tayo sa larawan ng anak, dahil yung palang anak ay kalarawan ng Diyos Ama. Kaya wala pong kontra doon. Yung nag-uusap doon sa Henesis na ang sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, si Kristo po yun at ang Ama. Sabi kasi nung iba, anghel daw ang kausap ng Ama dito Maling aral po yan mga kapatid, wala pong basihan sa Biblia yan. Ngayon, balikan natin yung ating tanong kanina. Bakit tayo nilalang sa wangis ng Diyos? Sabi sa Roma 8:29, ulitin lang natin yung basa. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So ayun ang motibo ng Diyos mga kapatid. Gusto ng Diyos na yung kanyang mga taong nilikha ay maging kapatid ni Kristo. Tama? Hindi kasi tayo magiging anak ng Diyos malibang matulad muna tayo sa anyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yan ang sagot mga kapatid. So balik tayo sa Henesis. Si Adan, nilalang siya sa larawan ng Diyos. Therefore, itinuring siya ng Diyos na anak. Siya ang kauna-unahang ampon ng Diyos. Bakit ampon? Kasi wala namang ibang anak ang Diyos kundi si Kristo Siya lang ang ipinanganak ng Diyos. Pakinggan ninyo sa 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Si Kristo lang po mga kapatid ang kaisa-isang ipinanganak ng Diyos. Si Adan, hindi siya ipinanganak ng Diyos, kundi nilalang siya. At para siya maging anak, kailangan lalangin siya ayon sa wangis ng tunay na anak. So in that sense, naging kapatid siya ni Kristo. At nung sabihin ng Diyos kay Adan, kayo'y magpalaanakin, magpakarami kayo. Mabuti nga basahin natin yan. Dito sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, ang talatay 27 hanggang 28. At nilalang ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na babae at lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Diyos, kalatan ninyo ang lupa. Ang tinutukoy niya na dumami at kumalat sa lupa ay yung mga taong kapatid ni Kristo, umpisa kay Adan at kay Eva. Tanong, alam niyo ba kung bakit gusto ng Diyos na maging kapatid tayo ni Kristo? Kasi po, gusto ng Diyos na magtayo ng sarili niyang lahi. Alam niyo kung ano pong lahi yun? Ito yun. Pakinggan ninyo sa Malakias 2:15. At hindi baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu. At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Sabi ni Malakias, di ba siya'y gumawa ng isa? Ano tong isa na to? Ito po yung mag-asawa na pinag-isa niya nung una. Si Adan at si Eva. Pinag-isa niya yung dalawa. Pakinggan ninyo sa isang salin ng Biblia na babasahin ko.
Dito sa Complete Jewish Bible, Malakias 2:15, and hasn't He made them one flesh in order to have spiritual blood relatives? For what the one flesh seeks is a seed from God. Therefore, take heed to your spirit and don't break faith with the wife of your youth. Yung isa na tinutukoy ng Diyos, yung mag-asawa na pinag-isa niya. Gusto ng Diyos na magtatag ng isang lahi mula dito sa mag-asawa na ito, mula dito sa isa. Hindi basta lahi, kundi lahing makadiyos. Hindi po niya pinapadami dito yung mga taong masasama. Yung iba po kasi tutol sa family planning dahil daw may utos ang Diyos na magpakarami. Paano yun? Kung sugarol ka, sugarol din yung asawa mo, tapos magkakaanak kayo, siyam, tuturuan nyo ring magsugal, di dumami na yung mga sugarol. Hindi po yun ang pinaparami ng Diyos. Yung iba, nagtayo ng lahi ng mga sindikato, kaya isang buong pamilya, sindikato Hindi ganon. Ang gusto ng Diyos, lahing makadiyos. Yun ang kanyang purpose kung bakit niya pinag-isa si Adan at si Eva. Ang talagang original na plano ng Diyos, magparami siya ng lahi. Meron po kasing tinatawag na lahi ng Diyos Alam nyo ba yun, mga kapatid? May lahi ng Diyos sa Biblia. Yun ang gustong itatag ng Diyos, kaya niya nilikha yung mag-asawa. Sa Gawa 17:29, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. May tinatawag ang Biblia na lahi ng Diyos. Pag sinabing lahi ng mga matatapang, syempre yung mga kapamilya nun matatapang, tama? Pag sinabing lahi ng matatalino, syempre expected mo na matatalino mga anak nun. Pag sinabing lahing Kastila, pero sa Pilipinas nakatira, expect mo na karamihan ng mga nandun, mga mistiso. Pag sinabing lahi ng Diyos, hindi basta-basta tao lang yun. Lahi yun ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang pinupunto ni Pablo dito, yung marangal na kalagayan ng isang anak ng Diyos. Na yung being ng isang anak ng Diyos ay hindi basta-basta pwedeng itumbas kahit sa ginto o sa pilak man. Ngayon, balik tayo sa ating tinatalakay tungkol kay Noe. Bakit ko po sinasabi sa inyo itong tungkol sa lahi ng Diyos? Ano po ang kaugnayan nito sa ating topic ngayon? Alam niyo po kasi, si Eva at si Adan nagkaroon ng dalawang pangunahing mga anak, si Cain at si Abel. Pangunahin sila kasi marami pa pong naging anak si Adan at si Eva maliban kay Cain at kay Abel. It so happened na itong dalawang ito ang naging pangunahin sa maraming magkakapatid. Si Cain, syempre siya yung panganay. Natural na highlighted siya sa istorya. At si Abel, dahil siya yung pinakamatuwid sa lahat ng magkakapatid. Si Cain, kahit na siya'y panganay at siya yung karapat-dapat magpatuloy ng lahi ng Diyos mula kay Adan, hindi siya ang napili. Hindi siya naging karapat-dapat. Kasi ang puso ni Cain masama masamang tao si Cain tapos pinalayas pa siya ng Diyos. Kaya hindi na siya worthy na mag-umpisa ng lahi ng Diyos. Si Abel naman, dahil siya yung pinakamatuwid sa magkakapatid, siya yung nasumpong ang karapat-dapat na magpatuloy ng lahi ng Diyos mula kay Adan. Kung gusto nyong mas makilala po itong magkapatid na ito, inaanyayahan ko po kayo. Panoorin ninyo yung video na in-upload ko tungkol sa misteryo ng magkapatid na Cain at Abel. Nasa ibaba po yung link. Ang problema kasi si Abel,
pinatay ng kuya niya. Kaya sobrang sakit kay Adan at kay Eva yung pagkawala ni Abel. Dahil bukod sa mabuting bata si Abel, alam nila sa puso nila kung gaano kahalaga si Abel sa paningin ng Diyos. Siya kasi yung karapat-dapat yung napupuso ang magpatuloy ng lahi ng Diyos kaso pinatay siya. Ngayon, para huwag mabaliwala ang plano ng Diyos, ipinanganak si Seth. At si Seth, naging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya nga kung babasahin ninyo ang Biblia, sa lahat ng mga anak ni Adan at ni Eva, yung lahi ni Seth ang hinighlight yung kanyang genealogy. Gusto kasing ipakita sa atin ng banal na kasulatan kung gaano kahalaga na makilala natin ang lahi ni Seth. Dahil si Seth ang napiling magpatuloy ng lahi ng Diyos o ng lahi ng kanyang ama. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Henesis, Kapitulo 4, ang talatay 25. At nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Seth sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Ano naman ang nangyari kay Cain? Si Cain, nung lumayas, dinala niya yung isang kapatid niya para maging asawa. O baka may mag-question, saan ko nabasa na yung inasawa ni Cain ni kapatid niya? Panoorin niyo rin yung video na nasa baba. Nandun din ang sagot. So si Cain, nag-umpisa sila ng sarili nilang pamilya nung kanyang asawa. Umalis sila sa bayan na tinitirhan ni Adan at ni Eva. At nagtayo sila ng isang bayan na kung tawagin ay Enoch, alinsunod sa pangalan ng anak ni Cain. Nakalaunan, itong bayan ng Enoch ay naging maunlad na bayan. Naging city ito mga kapatid Bakit ko nasabi na naging city? Kasi kung babasahin ninyo yung mga naging anak ni Cain, yung mga naging apo ni Cain, mga skilled person Naging mga talented person Naging mga negosyante. Pakinggan ninyo. Dito sa Henesis, Kapitulo 4, mula 17 hanggang 22. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan, at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamek. At si Lamek ay nag-asawa ng dalawa. Ang pangalan ng isa'y Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Zila. At naging anak ni Ada si Jabal, na siyang naging magulang ng nagsisitahan sa mga tolda at may mga hayop. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng alpa at ng flauta. At tungkol kay Zila, ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain, na mamamanday ng lahat na kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid naman ni Tubal-Cain ay si Naama. Napansin nyo? Nagkaroon si Cain ng mga talented na mga apo Si Jabal, siya yung naging magulang ng mga naninirahan sa mga tolda o sa mga tent. So kung siya yung father of ng mga nakatira sa tent, natural na marunong siyang gumawa ng tent. Kaya yung mga tao na gustong tumira sa tent, malaking bagay na merong gumagawa ng tent, At siya yung naging parang father ng mga tent makers. At si Jubal, yung kapatid niya, naging mahusay na manunugtog ng alpa at ng flauta. Siya yung kauna-unahang entertainer Siya yung kauna-unahang musician sa Biblia kaya yung mga tao, kapag naboboring o gustong maglibang, nagpupunta sa kanya. So, naging sikat siya itong si Jubal. Tapos, yung isang asawa
ni Lamek, si Zila. Nagkaroon siya ng anak na ang pangalan ay Tubal-Cain na mamamanday ng lahat na kagamitang patalim at tanso at bakal. Aba, malaking negosyo yun, mga kapatid, ha? Kasi noong mga time na yon, Iron Age, eh. So, malaking bagay na mayroong marunong na gumawa ng mga kagamitang patalim at tanso at bakal. So, kaya itong bayan na itinayo ni Cain, naging maunlad po ito. Naging sentro ito ng musika at ng mga sinaunang industriya gaya ng paggawa ng tent at ng mga kagamitang gawa sa tanso at bakal. Kaya itong lahi ni Cain ang nakikita nating nag-umpisa ng mga sinaunang sibilisasyon. Ang lahi ni Cain ang nag-umpisa sa mga sinaunang cities sa Biblia. At yung mga cities o mga bayan na itinayo ng mga apo ni Cain, of course, sa kapatagan lahat yun nakatayo, mga kapatid. Wala namang kasing founder na magtatayo ng city sa kabundukan, di ba? Pero kahit anong husay nila sa mga bagay na temporal at kabihas na ng tao, wala silang Diyos. Kasi nung itakwil si Cain, hindi naman niya itinuro sa mga anak niya yung tungkol sa Diyos eh. Wala pong takot sa Diyos si Cain. Kaya hindi katakataka na hindi natuto ng tungkol sa Diyos yung mga lahing sumunod sa Kanya. Kumusta naman yung lahi ni Seth? Natural, dun po sila naglagi sa lupaing tinitirhan ni Adam. Hindi naman sila humiwalay sa lolo nila eh. At sa loob ng 900 years na buhay ni Adan, syempre hanggang sa kaapu-apuhan niya, naabutan niya yon. Ikaw ba naman mabuhay ng 900 years eh. Actually, naabutan ni Adan si Lamek eh. Yung tatay ni Noe, pang-8 henerasyon mula sa kanya. At bilang padre de pamilya, obligasyon niyang ikwento sa mga anak niya, sa mga apo niya, sa mga kaapu-apuhan niya, yung nangyari sa Eden. Lahat sila, binahaginan ni Adan ng mga kwento tungkol sa Diyos, sa Eden. Kaya, sila, yung pamilya ni Adan, ang naging repository ng mga aral ng Diyos. Sila yung mga anak ng Diyos. Ngayon, itong mga anak ng Diyos, sa palagay nyo, mga empire builder ito? Mga founder ba sila ng mga city? Naging mayaman ba sila katulad ng mga negosyante sa mga lungsod? Hindi. Bakit? Kasi ang mga anak ng Diyos hindi nakatingin sa mga temporal na bagay. Hindi nakatuon ang kanilang isip sa mga material na bagay. Mas nai-enjoy nila yung mga bagay na espiritual. Pakinggan ninyo, dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, mula 13 hanggang 16. Ayon sa pananampalataya ay namatay ang lahat ng mga ito. Sino yung mga ito? Kung babasahin ninyo yung mga unang talata, ang tinutukoy na mga ito ay yung mga sinaunang anak ng Diyos. Sila Noe, sila Enoch, sila Abel, yung mga nauna. So, ayon sa pananampalataya ay namatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili at katotohanan kung kanilang naaalala yung kanilang pinanggalingan ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. So, they are more on spiritual matters. Para sa kanila, hindi sila taga rito sa mundo, kundi mga manlalakbay lang sila dito. Ibig sabihin, mga napadaan lang, hindi talaga ito yung bayan nila. Dahil hindi naman sila nakatingin sa mga material na bagay. Ang interest nila ay dun sa isang bayan na ang nagtayo at ang gumawa ay Diyos at hindi tao. Yung bayan na hindi dito sa lupa, kundi yung nasa langit. Yan po ang kaisipan ng mga anak ng Diyos nung una. Malayong malayo po yan sa takbo ng isip ng mga nasa lungsod na puro
panglupa ang hangad. Palibhasa, wala silang nakilalang Diyos sa buhay eh. Hindi ipinakilala nung pinaka-founder na si Cain eh. Pero habang dumadami ang mga tao sa lupa, alam nyo mga kapatid, nagkaroon ng problema ang mga anak ng Diyos. Alam nyo kung anong problema? Ito, pakinggan ninyo. Sa Henesis Kapitulo 1, Kapitulo 6, ang talatay 1 hanggang 2, nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kani-kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Sabi nung ibang nagtuturo ng Biblia, yung daw mga anak ng Diyos na tinutukoy dyan sa talata ay mga anghel. Hindi po mga kapatid, ang tinutukoy dyan na mga anak ng Diyos ay yung lahi ni Adan, malibang kay Cain. Tsaka yung mga anak o mga kaapu-apuhan ni Seth, yung pamilyang iniwan ni Cain, yun yung mga anak ng Diyos. Kaya nga natin tinalakay muna kanina yung tungkol sa lahi ng Diyos para makilala ninyo kung sino itong mga anak ng Diyos dito sa Henesis. Kumbaga inilalapat muna natin yung pundasyon para lalo nating maintindihan yung ating babasahin. Yung lahi ni Adan, bagaman technically tao sila dahil meron silang laman at buto, hindi po sila basta tao kung ituring ng Diyos, kundi sila'y mga anak ng Diyos, mga kalahi ng Diyos. Hindi sila kabilang sa lahi ng tao. Nakuha nyo mga kapatid? Yun nga lang, itong mga anak ng Diyos, nung dumami na ang mga tao sa lupa, aba, na-inlove sila sa mga babae ng sanglibutan eh. Sa mga anak na babae ng tao. Naakit sila sa ganda ng mga babaeng tagalungsod. Siguro, nung mga time na yon may fashion na rin, May fashion na rin ng mga babae. Ang mga babae, mayroon na rin sinasabayang uso o trending sa pananamit. Siguro kung ano-ano na rin ang nilalagay nila sa sarili nila para magmukha silang sophisticated. Siyempre, alam nyo naman ang buhay sa city. Ang mga babae, nagpapagandahan din sila sa isa't isa. Doon kasi maraming tao eh. So sabi sa Biblia, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. So meron pala silang mga choices, meron silang mga niligawan. Tapos dun sa kanilang mga niligawan o sa mga pinormahan nila, kumuha sila ng kanilang asawa mula dito sa mga pinagpilian nila. At ito yung dahilan kung bakit nakurap ang isip ng mga anak ng Diyos. Na-impluwensyahan sila ng mga babaeng inasawa nila at ng mga babaeng niligawan nila. Itong mga babaeng ito, palibhasa walang Diyos at nabubuhay sa mga bagay na panlaman. Hindi sila madaling maakay sa mga bagay na pang-espiritual. Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto 2:14, ngunit ang taong hindi ayon sa espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay na espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng espiritu. Siyempre, itong mga anak ng Diyos, nawili sila sa mga babaeng magaganda na nakikita nila. Nawili sila kaya mas pinili na lang nilang manirahan sa mga bayan, sa mga city, kung saan makakakita sila ng magagandang mga babae. Kaya anong nangyari? Na-impluwensyahan na rin sila ng lipunan na pinili nilang tirahan. Yan po ang masaklap na nangyari sa mga anak ng Diyos nung una. At nung makita ito ng Diyos, anong sabi ng Biblia? Henesis 6:3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, na kanino ba ang espiritu ng Diyos nung panahon na yon? Di ba nasa mga anak ni Seth? Nasa lahi ni Adan? Sabi ng Diyos,
ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Napansin nyo, tinawag ng Diyos na laman, tao, yung mga taong nagtaglay ng kanyang espiritu. Ano bang ibig sabihin ng laman? Pakinggan ninyo. Unang Korinto 3:3, sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo. Hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? So yung palang mga nasa laman, nagsisilakad sila ayon sa kaugalian ng mga tao. Kung anong kalakaran sa sanlibutan, dun sila nakikibagay. Yon ang kanyang ipinamumuhay. Tinawag niya mga salaman eh. Yung mga taong dating makadiyos, nasa lahi ng Diyos, tinawag niya na salaman. So ibig sabihin, sabi ni Pablo, ang mga anak ng Diyos ay hindi mga anak sa laman. So, inaalisin sila ng Diyos ng karapatan na tawaging mga anak. Kasi natangay sila ng kaugalian o kalakaran sa sanlibutan. Kaya binawi ng Diyos yung kanyang espiritu sa kanila. Pero kahit na ganon, mga kapatid, umiral pa rin yung awa ng Diyos eh. Sabi ng Diyos sa Henesis 6:3, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit, ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. So yung salitang ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon, yung kanya na sinasabi doon, ang pinatutungkulan doon ay yung mga anak niya na tumalikod. At hindi po lifespan ng tao ang tinutukoy dun sa 120 years. Yung 120 years po, yan po ay palugit para magbago itong mga tumalikod niyang anak. Kumbaga, naawa pa rin talaga ang Diyos. Kaya nagbigay siya ng 120 years na palugit para magbago at magbalik loob itong lahi ni Adan na napariwara sa sanlibutan. Nung mga time na yon, mga kapatid, nangangaral na si Noe ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya, within 120 years, kailangan magbalik loob sila kapag narinig nila yung pangangaral ni Noe. Si Noe po ang pangwalong henerasyon mula kay Seth. Ito, pakinggan ninyo. Sa aklat ng 2 Pedro, Kapitulo 5, Kapitulo 2, ang talatay 5, at kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. So ayan nangangaral na si Noe. Kaya nga ang tawag sa kanya, tagapangaral ng katwiran. Ipinangaral ni Noe na wawasakin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng isang dilubyo o baha. Pero anong nangyari? Pinagtatawanan lang siya ng mga tao eh. Kasi sinong maniniwala na ang mundo lulunurin sa tubig? Kahit yung mga matatalinong tao noon, nagsasabi na imposible yung sinasabi ni Noe. Kahit yung mga scientists nung unang panahon, yung mga astrologers. At syempre, matatalino sila, kaya mas sila yung pinaniwalaan ng mga tao kaysa kay Noe. Ang tingin tuloy ng mga tao kay Noe, nababaliw. Ang problema pa, imbis na manumbalik yung kanyang mga kalahi sa lahi ni Adan, lalo silang tumalikod at sumama ng sumama. Bakit? Kasi alam nyo mga kapatid, yung mga anak ng Diyos na sumiping o nakipagtalik sa mga anak na babae ng mga tao o dun sa mga babae sa sanlibutan, ang naging mga anak nila masasamang tao rin. Kaya habang tumatagal, yung henerasyon na pumapalit sa lahi ni Adan, masasamang tao na. Ang tawag sa kanila ng Biblia, mga Nephilim o mga higante. Dito sa aklat ng Henesis Kapitulo 6:4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yon. At kahit pagkatapos nun, sila ang naging anak nang makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito
ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. So ayun mga kapatid, yung mga higante o mga Nephilim kasi ang tawag dyan sa wikang Hebreo, sila po yung produkto o resulta ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga babae sa sanlibutan, sa mga anak ng tao. Kaya yung mga sumunod na henerasyon ni Adan, karamihan mga Nephilim na mga higante. Halos lahat kasi ng mga sumunod sa henerasyon sa angka ni Adan, pumatol sa mga babae na anak ng mga tao sa sanlibutan. Iilan lang po yung naging tapat Pero mga kapatid, baka isipin ninyo na porke sinabing higante, ang papasok sa isip ninyo, yung mga lampas building na yung height. Hindi po ganon. Hindi sila yung mga higanting katulad ng napapanood natin sa movie. Kaya sila tinawag na higante kasi yung kanilang height is talagang matatangkad po kumpara sa mga pangkaraniwang height ng mga tao na nabubuhay noon. At hindi lang sila matatangkad, pati yung kanilang mga katawan ay mga maskulado. Malalaki yung kanilang mga katawan. Kumbaga pwedeng-pwede talaga silang pandigma Siguro, ang mga height nito, mga umaabot na mga 12, 10 or mga 12 feet. Yan po yung mga Nephilim, Kaya nga sabi ng Biblia, sila yung mga bantog na mga mandirigma nung unang panahon Kasi yung kanilang mga hubog ng katawan talagang pandigma. Parang si Goliath nung panahon ni David. Kung mapipicture out ninyo sa isip ninyo si Goliath, ganun yung itsura ng mga Nephilim. Pero itong mga Nephilim, mga hybrid ito. Hybrid na bunga ng pagtalikod sa Diyos. Bakit hybrid? Kasi meron silang mga katangiang pisikal at intelektual na wala sa pangkaraniwan tao. Pero mga tao sila, hindi sila mga anghel. Kala kasi nung iba, mga anghel itong mga Nephilim Hindi po, mga masasamang tao itong mga Nephilim. Kinakatakutan sila dahil malulupit at wala silang awa. Kumbaga mga tyrants ito Dinadaan nila sa violence lahat ng mga bagay. Kaya nga sabi ng Biblia, ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon. At hybrid sila, kakaiba sila sa mga pangkaraniwan tao. Maraming talento itong mga Nephilim. Kumbaga marami silang skills. Siyempre, itong mga Nephilim na ito, nag-aasawa din ito. Mga tao lang din to Nagkaroon sila ng mga asawa. Nagkaroon din sila ng mga anak. Karamihan sa kanila, hindi lang isa ang asawa. Yung iba, napakaraming asawa Yung iba naman, dinadaan sa dahas yung babaeng nagugustuhan nila kahit asawa na ng iba. Ganyang kaabusado ang mga Nephilim. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas 17:27, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa. At yung kanilang mga anak, malulupit din yon katulad nila, mga mayayabang. At dahil makapangyarihan sila at malalakas sa pisikal, madami sa kanila ang tingin sa sarili mga Diyos Para bang sila na yung mga Panginoon sa mundo. Kaya mga tao, halos lahat sambahin na rin sila Sila mismo, Diyos ang tingin nila sa sarili nila dahil makapangyarihan at malalakas sila. Yung iba sa kanila, nag-imbento pa ng mga Diyos-Diyosan at ng mga larawan. At yun ay pinasamba nila sa mga tao. Kaya nga, ang ibang kahulugan ng salitang Nephilim ay mga taong naging dahilan ng pagkahulog ng iba. Dito sa isang aklat na babasahin ko po, ito po'y sulat ng isang scholar na nagbigay ng kahulugan sa salitang Nephilim. Ang sabi dito, the word used in Genesis 6:4 and also in Numbers 13:33 is Nephilim, which is derived from the hipal or causative form of nafal, to fall, and hence signifies tyrants or those who make use of their power to cast down others. So, yan po yung pakahulugan ng isa sa mga scholar sa salitang Nephilim. Mga taong naging dahilan ng pagkahulog ng iba. Kung iisipin ninyo mga kapatid, parang napaka-ironic nitong mga pangyayaring ito Nilalang ng Diyos si Adan ayon sa wangis ni Kristo
para siya maging anak ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Adan at si Eva para magparami, para paramihin ang mga kapatid na kawangis ni Kristo, para dumami ang lahi ng Diyos. Pero nung dumami na sila, nag-asawa naman sila ng mga babaeng taga-sanlibutan. At ang resulta, siguro parang naging sumpa. Ang naging resulta is ipinanganak ang mga Nephilim na mga malalaking mga tao. At ito namang mga Nephilim na mga galing sa lahi ni Adan, na supposedly magiging mga anak sa lahi ng Diyos, ang sila namang nagpakilalang mga Diyos. Gumawa sila ng mga rebulto na kawangis nila at ipinasamba sa mga tao dahil Diyos ang tingin nila sa sarili nila. Kaya yung lahi ni Adan na dapat sana ay lahing maka-Diyos, ang sila pa ngayon na naging dahilan para ma-fall ang buong mundo sa parusa ng Diyos. Dumami sila ng dumami itong mga Nephilim na ito, na mga apo ni Adan, hanggang sa ang buong mundo ay mapuno ng kanilang kahambugan, karahasan at iba't ibang uri ng kasamaan. Kaya nga ang tawag sa kanila ng isang scholar is someone who make use of their strength to cast down others. Sila yung mga naging promotor kung bakit lalong sumama ng sumama ang lupa hanggang sa mahulog sila o dumating sila sa punto na gunawin ng Diyos yung buong mundo. Ngayon, sabi ng Biblia, Henesis 6:5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Yung pong mga kasalanang ginagawa ng mga tao noon, hindi lang po basta kasalanan, kundi mabibigat na kasalanan. Mga mortal na kasalanan. Mga kasalanang karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Mag-isip kayo ng mga mabibigat na kasalanan. Sa panahon natin ngayon, ang mga mabibigat na kasalanan is yung pagpatay ng tao, panggagahasa, pangingidnap ng tao. Yung pangingidnap, nagaganap na rin yun nung unang panahon. Pakinggan ninyo, sa unang Timoteo 1:10, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga magnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay na laban sa mabuting aral. Kita nyo, mayroon na mga nagnanakaw ng tao nun . At yung kasalanan sa Sodoma at Gomora, ginagawa na rin yun noon sa panahon ni Noe, mga kapatid. Alam nyo ba yung kasalanan ng Sodoma at Gomora? Ultimo mga batang lalaki doon, mga rapist. At ang ginagahasa nila, kapwa lalaki din. Hindi lang babae. Hindi lang babae, pati lalaki. At talagang sinusugod nila sa bahay yung mga taong gusto nilang gahasain . Naalala ninyo yung ginawa ng mga taga-Sodoma sa bahay ni Lot? Nung makita ng mga lalaking taga-Sodoma na yung bisita ni Lot, magagandang lalaki, kasi mga anghel yun na nag-anyong tao sinugod nila yung bahay ni Lot. Nanggulo sila doon para lang ilabas ni Lot yung mga bisita niya. Ito, pakinggan ninyo. Sa Henesis 19, mula 4 hanggang 5, sa saling The Filipino version. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga taga-Sodoma ang bahay. Lahat ng lalaki ng lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mo't sisipingan namin. So ganito kawalang yayang mga tao nung panahon ni Noe. Para ding mga taga-Sodoma. Kaya nga pareho silang ginunaw . Kasi sabi ng Biblia, yung kanilang kasalanan talagang mabibigat, kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya dito, maisip natin, ba't ganito kagulo nung panahon ni Noe? Kasi nung panahon na yon, walang gobyernong nagpapatupad ng batas para parusahan yung mga gumagawa ng masama. Wala pong rule of law, walang peacekeeping force. Malaya ang mga tao na gumawa ng masama. Wala kasing batas . Ang batas noon, alam nyo kung ano? Yung gusto ng mga Nephilim na puro pansarili nila. Kasi sila yung mga taong makapangyarihan noon . Wala namang mananalo sa kanila . Wala silang pakialam
kung may mamatay na ibang tao o maargabyado, dahil sila mismo nang aargabyado at pumapatay ng tao eh. Ano pa sabi ng Biblia? At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. Wala nang laman ang utak ng mga tao noon kundi gumawa ng masama. Walang pag-ibig, puro pansarili, pagpatay, pagnanakaw, kalayawan, mga bisyo, agawan ng asawa. Ang mga anak walang respeto sa mga magulang. Yung mga anak kahit magulang nila kaya nilang patayin eh. Ang mga magulang abusado din sa mga anak. Yung mga magulang pag ginusto nilang ipakasal yung anak nila sa mga lalaking magugustuhan nila, wala nang magagawa yung bata eh. Pakinggan ninyo. Dito sa Amplified Version ng Matthew 24, verse 38. For just as in those days before the flood, they were eating and drinking, men marrying, and women being given in marriage until the very day when Noah went into the ark. So kung dalagita ka, wala kang magagawa kapag ipinakasal ka ng magulang mo sa kung sinong lalaki lang. Ang mga tao, party ng party, madalas ang kasayahan nun eh, sa iba't ibang mga lugar. Inuman ng inuman, kaya lasing lagi. Lasingan dito. Siyempre, kapag lasing ka, expect mo na may mga kaguluhan na nakasunod dyan at kung ano-ano pang masasamang gawain. Pakinggan ninyo, sa Henesis 6:11, at sumama ang lupa sa harapan ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita nyo? Puro karahasan eh. Yan ang mga klase ng mga pangyayari sa mundo nung panahon ni Noe. Ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang parate. Kumbaga, ang kasalanan parang naging malalang epidemya na kumalat sa lupa na lahat ng mga tao nahawaan at lumala. Basahin natin. Pakinggan ninyo. Sa The Filipino version, 6:11 ng Henesis, maliban kay Noe, ang lahat ng tao'y masasama at laganap ang kasamaan kahit saan. 6:12, nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng mga tao ang kanilang gawa sa lupa. Nakita nyo? Kaya nakakatakot mabuhay sa panahon ni Noe. Ang mga tao walang konsensya, walang pakundangan sa paggawa ng masama. Sinasadya talaga eh. Kaya kung nabuhay ka sa panahon ni Noe at mahina-hina ka, abay, madali kang mapapatay sa mundo. Si Noe, pinoprotektahan siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya kahit naiirita na yung mga tao sa pangangaral niya, walang nakakagalaw sa kanya eh, kahit mga Nephilim eh. Protektado siya ng Diyos eh. Pakinggan ninyo. Sa Awit 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa palibot ng nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Protektado ng mga anghel ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya. Bakit? Kasi si Noe natatakot sa Diyos eh. So nangaral siya for 120 years at alam nyo, kaunti lang ang naniwala sa kanya, mabibilang lang sa kamay. Sino-sinong naniwala sa kanya? Yung anak niya, yung asawa niya, yung mga manugang niya, yung ilang mga kamag-anak niya na sa father side, sa grandfather side. Kasi no mga panahon na yon, buhay pa naman eh, yung tatay ni Noe at saka yung lolo niya. Yung tatay niya, si Lamech, at yung lolo niya si Metusalem. Itong dalawang ito, may takot ito pareho sa Diyos eh. Mga mananamba sa Diyos ito eh. At yung mga kamag-anak nila na naniwala kay Noe, yun din ang tumulong sa kanya para maipatayo yung arko na ipinagawa ng Diyos. At siyempre, mayaman si Noe. Meron siyang mga tauhan o mga taong binayaran para makatulong sa pagpapatayo ng barko. Yung iba kasi akala nila, yung pamilya lang ni Noe ang gumawa dun sa barko. Hindi. Mayaman po si Noe.
Pinagpala siya ng Diyos kaya meron siyang mga tauhan. May kakayahan siyang magbayad ng mga tao para maging katulong. Kaya ba ng 8 katao na magtayo ng barko? Tapos yung 4 pa doon ni mga babae pa. Imposible yun mga kapatid. Siyempre, meron silang mga tauhan na inupahan o yung mismong mga tauhan ng kanilang sangbahayan, yung mga alipin nila. Kasi uso naman na yun noon sa panahon na yun eh. Si Agar, di ba? Alipin ng pamilya ni Abraham. Uso na kasi yun na may mga tauhan sa isang sangbahayan. Yun nga lang, itong mga taong naging katulong sa pagpapatayo ng arko, hindi rin naman sila naniwala sa sinasabi ni Noe. Hindi rin sila naniwala dun sa mensahe niya. Tumutulong sila dahil binabayaran sila. Yung iba tumutulong dahil tauhan sila sa sangbahayan ni Noe. Meron ding mga kamag-anak na tumulong dahil meron din na mga kamag-anak na niwala sa kanya, lalo na sa side ng tatay niya at saka ng lolo niya. So pag-usapan nga natin sandali itong arko na ipinagawa ng Diyos. Sabi sa Biblia, Genesis 4 o 6 mula 14 hanggang 16, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko. Ang luwang ay 50 siko at ang taas ay 30 siko. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito ng 1 siko sa dakong itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito na may una, ikalawa at ikatlong palapag. So ayan mga kapatid, ang nag-design mismo ng arko ni Noe ay ang Diyos. Ibig sabihin, perfect design ito. Ito po yung design at sukat na akma sa mga isasakay. At ito rin yung tamang sukat para mag-survive yung daong sa gitna ng baha. Kasi kapag humigit si Noe sa sukat na binigay ng Diyos, mapapahamak sila. Baka mawasak yung barko sa gitna ng baha o lumubog yung arko. Baka kung ang gawin ni Noe, ginawa niyang 4 na palapag yung arko, baka lumubog yun. 3 lang kasi yung bilin sa kanya eh. At kung pasobrahan niya yung laki, baka naman masira yung barko, mahati sa gitna ng mga alon. Kaya sakto lang talaga yung ginawa ni Noe ayon sa instruction ng Diyos. At lahat po ng kayamanan ni Noe, ininvest niya sa pagpapatayo ng arko. Sipin nyo mga kapatid kung gaano kalaking halaga investment ang ininvest ni Noe doon, ano? Kasi napakalaki nun eh. At hindi lang naman yung mga materyales, kundi pati yung mga iimbak mo dun sa loob, kailangan makabili ka nun. Ilan yung papakainin ni Noe? Hindi lang naman yung pamilya niya, kundi lahat ng mga hayop sa mundo na dadalhin ng Diyos doon. Kaya malaking investment o malaking halaga talaga ang ginugol ni Noe dito sa pagpapatayo ng arkong ito. Mayaman si Noe mga kapatid dahil pinayaman siya ng Diyos. Wala namang kasing taong mahirap na makakapagtayo ng barko eh. Meron ba nun? Bahay nga ang hirap magpatayo kung mahirap ka eh. Saan ka naman kukuha ng panggugol mo dun sa materialis pa lang nun? Si Noe, hindi lang naman siya nagtayo ng barko, kailangan din niyang kumuha ng mga supply na iimbak niya dun sa loob para sa pamilya niya at sa mga hayop na papasok dun. Kaya mayaman ito si Noe. Pinayaman siya ng Diyos para ihanda sa gawain ng pagliligtas. Yung ibang mayayaman, blessed daw sila dahil sa dami ng blessings na nakukuha nila. Yung iba nga, pinangangalandakan pa sa Facebook yung mga blessings daw nila eh. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, hindi makatulong, ni tumulong sa mga nagugutom at sa mga nangangailangan, hindi mo maaasahan. Hindi ganun si Noe mga kapatid. Pinagpala siya, pinayaman siya ng Diyos, at yung kanyang kayamanan, ginamit niya para iligtas ang mga tao sa kamatayan. Yun nga lang, hindi nila tinanggap. Sabi pa dyan, yung arko ay gawa sa kahoy na gopher. Ito pong kahoy na gopher, misteryo ito sa maraming mga Bible scholars eh. Bakit? Kasi sa buong Biblia, isang beses lang lumabas yung pangalang gopher. Kaya walang clue ang mga scholars kung ano itong kahoy na ito. Ang ginawa ng ibang nagsali ng Biblia, pinalitan nila ng cypress, which is mali.
Bakit? Kasi yung salitang cypress sa wikang Hebreo ay berosh. Samantalang sa Bibliang Hebreo, hindi naman berosh yung nakasulat dun sa talata, kundi gopher mismo. So, ibig sabihin, itong gopher, iba ito sa berosh. Itong gopher ay isang uri talaga ng kahoy o puno na nag-i-exist noong panahon ni Noe. Kung ito yung pinili ng Diyos na materyales, posible na napakatibay ng kahoy nito para mag-endure sa tubig mag-endure sa tubig yung daong sa loob ng mahigit 100 taon, di ba? Matibay itong kahoy na ito Ang tanong, may gopher pa ba ngayon? Wala na po. Nung matapos ang bahang gumunaw sa mundo, wala ni isa man sa mga anak ni Noe ang nagtanim ng gopher. Hindi rin nila itinuro kung paanong magtanim ng gopher. Siguro dahil hindi nila alam o pwedeng hindi sila interesadong magpatubo nito. O pwede rin naman na walang natirang puno ng gopher pagkatapos na lumubog ang mundo sa tubig, na wipe out lahat kaya wala nang binhing makukuha. So, ngayon, itong mga gumagawa ng arko at yung mga tumutulong sa paggawa nito, pinagtatawanan sila ng mga tao dahil gumagawa sila ng pagkalaki-laking arko sa gitna ng kainitan ng araw, sa gitna ng tuyong lupa. Lahat ng napapadaan, curious kung anong ginagawa nitong mga taong ito. Pinagtatawanan sila, naririnig yung sinasabi ni Noe. Kasi kahit sinong tao na walang alam sa plano ng Diyos, talagang kukutyain sila Nandyan nasasabihan sila na kung anong-anong masasakit, mga nasisiraan ng bait, kasi gumagawa sila ng arko sa gitna ng tuyong lupa, malayo sa dagat, tapos sa gitna ng kainitan ng araw. Tapos ang ipapangaral ni Noe, babaha sa lupa. Maraming nagtawa doon. Yung mga anak ni Noe, syempre nakakaramdam din sila ng hiya dun sa sinasabi ng mga tao. Pero hindi na lang din nila pinapansin. Yung kasi ang totoo nawawasakin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hindi na lang nila pinapansin. Tuloy sila sa paggawa ng arko para mag-survive sila pag dumating yung panahon na yon. Yun nga lang, may mga ilang mga kamag-anak si Noe na hindi na talaga inabutan ng pagdating ng baha. Pinagpahinga na kasi sila ng Diyos bago dumating yung dilubyo. Itong si Lamech na tatay ni Noe at si Metusalem na lolo niya, hindi na nila naabutan yung baha, mga kapatid. Dahil namatay sila bago po dumating ang bahang gumunaw. Si Lamech namatay siya 5 years before the flood. Si Metusalem namatay on the very same year kung kailan dumating yung baha. Yun nga lang, hindi na siya inabutan nung araw mismo ng pagbaha. Namatay na siya bago dumating yung araw na yon. Kung hindi namatay itong dalawang ito ng mas maaga bago dumating ang baha, di sana nabasa din natin na kasama sila sa daong, di ba? Mga lingkod din ng Diyos itong dalawang ito So the mere fact na hindi sila nakasama dun sa daong, dahil namatay sila ng mas maaga bago dumating yung bahang gumunaw. Hindi natin pwedeng sabihin na sila sinama ng Diyos dun sa paggunaw. Kaya ang talagang nakaligtas lang during the flood is yung pamilya niya, yung pamilya ni Noe, 8 katao. Yung iba naman na mga kamag-anak niya na naniwala nung una, tumalikod na rin sa napakinggan nila kay Noe. Bakit? Kasi nung mapansin nila na dumadaan na ang ilang buwan o ilang taon, ilang seasons na rin ang dumaan, umulan, umaraw, hindi pa rin bumabaha Kaya nagduda na sila kung totoo ba talaga na may bahang darating. Ilang taon na rin kasing nangangaral si Noe na may bahang darating pero tumatagal ng husto. Kaya in the end, itong mga dating naniwala, kinutya na rin si Noe. Ito mga kamag-anak pa niya yung iba dito Tapos, nasusulsulan pa sila ng mga matatalino, nung mga scientist nung panahon na yon na nagsasabing imposible yung sinasabi ni Noe. Sinasabi nila hindi totoo na babaha sa mundo dahil hindi naman nagpapakita ng senyalis ang kalikasan. So, kaya siyempre, mas pinaniwalaan nila yung mga matatalinong tao nung unang panahon na yon kaysa kay Noe. Ganun po sinubok ng Diyos. Hindi lang ang mga tao, kundi yung pamilya mismo ni Noe kung hanggang saan nila panghahawakan ang mensaheng naririnig nila. Pero si Noe,
nanatiling matatag, nanatiling tapat sa pananampalataya niya. Hindi siya nagduda kahit kaunti o question man lang niya ang Diyos. So, masakit para sa Diyos na makita na ganito ang kinahinatnan ng mundong nilikha niya. Bakit? Hindi po kasi ito yung plano niya kung bakit niya nilikha ang mga tao eh. Tinalakay natin kanina, ang gusto niyang magpalaanakin at dumami sa lupa ay yung lahi ng Diyos na inanyo sa anyo ni Kristo. Pero ang dumami, yung lahi ng mga demonyo na nag-umpisa kay Cain. Meron po kasing dalawang klaseng tao o binhi na sumibol sa lupa. Pakinggan ninyo, sa unang Juan 3:9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Yan mga kapatid, yan ang dalawang klase ng tao na sumibol sa mundo na dapat isa lang kaso ang dumami, anak ng Diablo. Actually, alam naman ng Diyos na mangyayari po ito Sa panahon pa lang ng Eden, pinagpauna na niya na magkakaroon ng binhi ng babae at binhi ng ahas. Ibig sabihin, sisibol ang mga anak ng Diyos, pero may sisibol ding binhi ng Diablo. Pero hindi kasi pwedeng baguhin ng Diyos ang mangyayari. Bakit? Kasi yung mga bagay na mangyayari, mismong ang tao ang pumiling mangyari yon. Resulta yon ng pagpili nila. At yun, hindi po yun pinanghihimasukan ng Diyos. Hindi pinanghihimasukan ng Diyos ang landas na napipiliin ng tao. Pwede siyang magbigay ng payo at ng utos, pero hindi niya para pilitin o puwersahin ang sino man na sumunod kasi lalabas diktador siya Basta ang Diyos, sasabihin niya sa'yo kung anong mangyayari kapag yan ang pinili mo o kapag yun ang pinili mo. Pakinggan ninyo, sa Deuteronomio 30, mula 15 hanggang 19. Tingnan mo, inilalagay ko sa harapan mo sa araw na ito ang buhay at kabutihan, kamatayan at kasamaan. At iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan. Tuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin at mga batas upang ikaw ay mabuhay at dumami. At pagpapalaing ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang angkinin. Ngunit kung ang iyong puso ay tumalikod at hindi mo diringgin, kundi maliligaw at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ipinahahayag ko sa inyo sa araw na ito na kayo'y tiyak na mapupuksa. Hindi kayo mabubuhay ng matagal sa ibabaw ng lupang tatawirin ninyo sa kabila ng Hordan upang pasukin at angkinin. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan at pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Kaya ang nangyari, nung maganap yung resulta ng pinili ng tao, nalungkot ang Diyos. Nagdamdam siya. Hindi niya kasi pwedeng panghimasukan yung pinili ng tao Pinili nila yun Yun nga lang, they have to suffer the consequence. At kahit ang mga anghel sa langit, nag-iiyakan ng mga panahon na yon. Ang buong kalangitan, nag-iiyakan sa nasasaksihan nilang nangyayari sa lupa. Si Kristo na magitan sa Diyos para maligtas itong mga taong ito. Kaya nga nabigyan sila ng 120 years para magsisi Hiniling niya sa Ama na magbigay ng sapat na panahon o palugit para magsisi ang mundo sa pamamagitan ng pangangaral ni Noe. Yun nga lang, hindi nagsisi ang mundo sa kasalanan nila Yung ibang mga sumunod na henerasyon sa lahi ni Adan,
hindi na talaga nanumbalik sa Diyos. Palibhasa, nakatikim na ng iba't ibang uri ng makamundong gawain, mas pinili na nilang mabuhay ng ganon. Ang nakakapagtaka dito, nung nagsidatingan na yung mga hayop, actually lahat ng uri ng hayop na nag-exist sa panahon natin, dumating doon sa barko ni Noe. At nasaksihan ito ng mga tao. Natakot sila nung biglang naglabasan sabay-sabay yung mga hayop, lahat ng klase, na kahit yung mga matatalinong tao, hindi nila ma-explain yung ganitong phenomenon. Dapat dito pa lang maniwala na sila na si Noe ay hindi talaga nagsisinungaling eh. Hindi talaga siya nasisiraan ng bait sa kanyang mga pinangangaral. Dapat dito pa lang naniwala na sila na ang Diyos talaga ang nagsabi kay Noe na may malaking dilubyo na darating sa lupa. Kasi mismong mga hayop nang nagpakita ng senyalis eh. Mismong mga hayop na ang tumugon sa panawagan ni Noe. So ilang araw din itong parade of animals na ito. Hindi lang isang araw ito mga kapatid, dahil sa dami ng mga species na hayop sa mundo, hindi naman lahat yun makakarating agad doon sa daong ni Noe. Di ba nga sabi ng Panginoon Diyos kay Noe, sa bawat malinis na hayop ay kumuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid, tigpipito ng lalaki at ng babae upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat 7 araw pa ay pauulanan ko na ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. At aking lilipulin ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. Nung utusan ng Diyos si Noe na maglulan ng iba't ibang uri ng hayop, sabi ng Diyos, 7 araw pa bago ko paulanan ang lupa. Therefore, sa loob ng 1 linggong yon ng 7 araw, patuloy ang dagsa ng mga hayop sa arko ni Noe. Kaya ang mga tao hindi makatulog sa ingay kahit naman ikaw ang nandun yung ungol ng mga hayop, yung dagundong ng paanong mga hayop, lalo nung mga malalaking hayop, mga hippopotamus, mga elepante, yung mga malalaking hayop. Hindi ka rin makakatulog. At maraming mga palayan, mga kagamitan ang nasira dahil sa pagdaan o pagdagsa ng mga hayop. Kaya ang mga tao, imbes na magsisi, lalo silang nagalit kay Noe dahil sa pinagagagawa niya. Hindi nila ma-explain kung anong klaseng phenomenon, bakit ganito ang ikinikilos ng mga hayop. Pero hindi rin naman nila matanggap na tama ang sinasabi ni Noe na magugunaw ang mundo. At itong mga hayop na ito, ginagabayan po ito ng mga anghel ng Diyos. May mga anghel na nangunguna dun sa harapan, may mga anghel na nagbabantay sa likuran, may mga anghel na nagga-guide sa kanilang dinadaanan. Hindi lang nakikita ng mga tao. Ang mga tao, galit na kay Noe. Ilang araw na kasing nakakabulahaw yung mga hayop. Pati mga properties nila nasisira. At ang kakalapan nila, trick lang ni Noe o sinasadya niya lang na maglansi ng mga hayop para sumunod sa kanya. Sabi ng Diyos kay Noe kasi 7 araw pa bago magpaulan. Kaya 7 araw din yung dagsa ng mga hayop. Yung mga tao, sumugod na sa arko ni Noe nung malaman nila na doon papunta yung mga hayop. Galit na sila. Gusto na nilang sirain yung arko dahil nakakaperwisyo na. Gusto na nilang saktan yung pamilya ni Noe. Kung kayo mga kapatid ang nasa kalagayan ng pamilya ni Noe, ano kayang mararamdaman ninyo na gusto na kayong patayin ng mga tao? Dito, makikita natin na sinubok talaga ng Diyos ang pamilya ni Noe. Sabi siguro ng mga anak niya, ba't ang tagal ng ulan? Papatayin na kami ng mga tao. Nasaan na ang Panginoon? Possible yun dahil kabado na yung mga anak ni Noe na dun sa nangyayaring sitwasyon Pero si Noe, nanatiling matatag, ni hindi man lang niya kinestyon ng Diyos. Panginoon, ba't ang tagal? Bakit 7 araw pa? Wawasakin na ng mga tao tong barko o itong arko at pagpapapatayin nila kaming lahat. Baka pati yung mga hayop patayin nila o nakawin nila. Pero hindi yun pumasok sa isip ni Noe. Naging tapat at naniwala si Noe sa Diyos sa buong panahon ng kanyang buhay, lalo na sa panahong sinusubok na yung patience niya at ng pamilya niya. Pero ang Diyos mga kapatid, hindi lang naman siya Diyos ng awa
Diyos din siya ng hustisya. Dumating din sa punto na kailangan na niyang maglapat ng parusa sa kasalanan. Kaya pagkatapos ng 120 years na paghihintay, dumating din yung araw na pinakahihintay ng pamilya ni Noe. Yung araw na hindi lang parurusahan ng Diyos ang makasalanang mundo, kundi ang araw din ng kanilang kaligtasan. Kung magtatagal pa kasi yun mga kapatid, baka makagawa ng paraan yung mga tao na para mawasak yung arko at pagpapatayin silang lahat dun sa loob. Lahat kasi ng mga tao na nabubuhay noon sumugod na sa bahay nila, sa arko ni Noe para i-eliminate ang kanyang pamilya at siya. Kaya yung pagdating ng ulan, pinaghalong kaba at tuwa ang nasa loob ng pamilya ni Noe. Kaba dahil masasaksihan na nila kung paanong wasakin ng Diyos ang mundo. At tuwa naman dahil iniligtas sila ng bahang dumating mula sa kamay ng masamang sanlibutan. Sabi nga ng Biblia, unang Pedro 3:20, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili nung mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. So isang araw na maagang maaga, magbubukang liwayway nun, habang ang mga tao ay mahimbing pang natutulog dahil maya-maya susugod na naman sila sa arko ni Noe para usigin, pagbantaan at kutyain na naman yung pamilya niya. Kinausap ng Diyos si Noe. Sabi ng Diyos, Noe, lumulang ka na sa sasakyan, ikaw at iyong pamilya, dahil pababahain ko na ang lupa, sabi ng Diyos. Kaya't nung magsipasok na sila sa arko, tinitigan muna ni Noe yung mundo Kasi yun na yung huling pagkakataon na makikita niya yung mundo kung saan siya lumaki. Gusto man niyang umiyak dahil may mga kamag-anak siyang maiiwan, pero wala siyang magagawa. Pinili nila yun Kaya nung magsipasok na sila sa barko, mismong ang Diyos ang nagsara ng pinto. At dahil ang Diyos ang nagsara, wala nang makakapagbukas nun kahit si Noe pa. Sarado na ang pintuan ng awa, kumbaga. Kahit anong pagmamakaawa ng mga tao para makapasok doon, hindi na yun mabubuksan ng kahit sino. Sabi nga ng Biblia, Henesis 7:16, ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos at siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Tapos, Henesis 7:11, sa 600 taon ng buhay ni Noe, na 15 taon ng ikalawang buwan ng araw na yon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ano sabi ng Biblia mga kapatid? Umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman. Dito kasi sa ilalim ng mundo natin, meron ditong malaking kalaliman sa ilalim ng lupa. At may merong nakaimbak na tubig doon sa malaking kalaliman mga kapatid. At totoo po yan, 400 miles below the earth surface, merong isang napakalaking reservoir ng tubig. 3 beses ang dami kaysa sa tubig na mga ilog at karagatang nakikita natin sa mapa ng mundo. Akala ko nga dati, ang nasa ilalim ng lupa, mainit na magma na inilalabas ng mga bulkan. Pero natuklasan ng mga scientists noong 2014 na sa mantle layer ng Earth ay may isang napakalaking ocean na 3 beses ang laki sa pinagsama-samang karagatan sa ibabaw ng lupa. Scientists have found concrete evidence that there's a vast ocean beneath the Earth's surface. The idea So, of an yung natuklasan ng mga scientists, ebidensya yan na totoo ang nasa Biblia, na may malaking kalaliman sa ilalim ng lupa na nasira hanggang sa umapaw ang tubig sa ibabaw nung panahon ni Noe. At hindi lang yung malaking kalaliman ng nagpabaha sa lupa, mga kapatid. Nagpaulan din ng Diyos mula sa langit ng 40 days and 40 nights. Sabi sa Biblia,
nabuksan ang mga bintana ng langit. Alam nyo kasi mga kapatid, may malaking imbak ng tubig sa kalawakan ayon sa mga scientists. Mabuti nga basahin natin yung discovery na yan dito sa isang article. And now, scientists have found an enormous cloud of water vapor floating in space, located 30 billion miles away in a quasar, a massively powerful cosmic body. The water cloud is estimated to contain at least 140 trillion times the amount of water in all the seas and oceans here on Earth. Nakita nyo mga kapatid, 140 trillion times the amount of water in all the seas and oceans here on Earth. Dun lang yon sa isang quasar cloud na nakita ng mga scientists. So tama talaga yung sinasabi ng Biblia eh. May tubig sa langit eh. At binuksan ng Diyos ang mga dungawan sa langit para ang tubig bumuho sa lupa. Nakikita nyo ba mga kapatid? Naririnig nyo ba kung gaano kalakas yung sigawan at iyakan ng mga tao nung tumataas na yung tubig? Nagkakagulo sila eh. Nag-iiyakan na yung mga bata. Yung mga hayop na alaga nila, nag-uungulan na. Yung mga tao nagpapanik. Ang bilis tumaas ng tubig, nagsisigawan na sila, nagkakagulo na sila. Nagmamadali silang magsitakbuhan sa taas ng bundok. Nagmamadali silang humanap ng mga matataas na lugar. Yung iba sa kanila, nagtakbuhan papunta dun sa arko ni Noe. May mga taga roon na nakarating agad sa arko dahil within the vicinity lang sila. Pero kahit anong iyak nila, hindi na sila mapagbuksan eh. Dinig na dinig nila Noe sa loob ng arko yung katukan at pagmamakaawa ng mga tao sa labas ng pinto. Naririnig niya yung boses ng mga kamag-anak niya na tinatawag yung pangalan niya at nagmamakaawa na pagbuksan sila. Pero walang magawa si Noe. Takot na takot yung mga manugang ni Noe habang nadidinig nila yung kalabog ng pinto sa labas. So kaya para mawala yung takot nila, nanalangin sila sa Diyos at umawit ng awit ng pagpuri sa Diyos. Dito sa aklat ng Henesis Kapitulo 7, talatang 19, ito yung nangyayari dun sa labas habang nananalangin sila Noe sa loob. At dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa at inapawan ang lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng langit. Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa ilalim na 15 siko. At namatay ang lahat ng laman na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang mga ibon, mga maamong hayop, mga mailap na hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao. Ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang, ang mga ibon sa himpapawid, sila'y nalipol sa lupa. Tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. Tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. So ayan mga kapatid, yan po ang mga nangyari nung panahon ni Noe. Pangyayaring dulot ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Lalo na yung mga taong minsan ay itinuring na anak ng Diyos pero tumalikod sa bandang huli. Dahil mas pinili nilang magpakasasa sa mga makamundong gawain dito sa lupa kaysa ang maglingkod sa Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Lucas 17:26, kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Dito po sa salitang ito ni Kristo, maliwanag na ang mundo ay darating ulit sa punto ng katulad nung panahon ni Noe. Sa punto na wala nang maiisip na mabuti ang tao, kundi gumawa ng masama. Kung noon nakakita ang Diyos ng isang Noe na tapat na mangangaral ng katwiran, kapag naulit na yung mga pangyayari ng panahon niya sa ating panahon, ang sabi ng Biblia, Lucas 18:8, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong pa kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Maaring hindi, maaring oo.
Diyos lang ang makakapagsabi. Pero isa lang ang sigurado natin, mga kapatid, kapag ang mga tao sa hinaharap o sa future ay naging kasing sama ulit ng mga taong nabuhay sa panahon ni Noe at ang mga mananampalataya ay nakipagkaisa o nagpariwarang muli sa sanlibutan, ang parusa ng Diyos ay hindi na sa pamamagitan ng tubig. Hindi na natin kailangan ng kahoy na katulad ng gopher o kahit ng bakal na igagawa natin ng barko. Kasi sa mga panahon na yon, apoy na ang gagamitin ng Diyos. Ikalawang Pedro 3:5, sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawa ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama.